patuloy tayo sa in-person na ating pananambahan. Di ba, manalangin po muna tayo bago tayo magsimula. Aming Diyos, maraming salamat sa araw na ito na iyong ginawa. Thank you for the day that you have made, Panginoon, upang ang aming mga kaluluwa ay magpahinga at mag-recharge, Panginoon, mula sa mga katotohanan ng iyong salita. Nawa nga po sa aming pakikinig, sa aming pagtanggap nito, ang banal na Espiritu, ang tunay na magpaliwanag ng may pagningning sa aming mga puso ng iyong mga salita. At higit sa lahat, tulungan kami na ito ay mailapat para sa iyong kaluwalhatian. Ingatan mo po kami sa panahong ito ng pakikinig sa iyong salita, at nawa nga po, ikaw lamang at tanging ikaw ang mapapurihan at maitaas. Ito po kami sa aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. So, walang tigil po ang mga jingle ng mga kandidato, di ba? Kahit gabing-gabi na, maririnig mo pa rin yung mga kanta ng mga kandidato. At darating yung time in May na tayo ay pipili. At maaaring yung pinili natin, siya yung manalo. Maging tama yung pagpili natin. Pero sa makataong pagtingin, pagdating sa eleksyon, hindi tayo sigurado na pag yung pinili natin, yun na talaga yung mananalo. Ito po ay exactly the opposite tungkol sa election ng mga mananampalataya. Ang pagpili po sa atin ng Panginoong Hesus, ang pagpili niya sa mga mananampalataya na magiging iglesia, the bride of Christ, ay isang siguradong pagpili. Bago palikain ang mundo, pumili na ang Diyos ng tao na tatawagin niyang Kanya, ang iglesia. At walang ni isa man sa Kanyang pinili ang maiiwan o hindi magkakatotoo ang layunin ng pagpili na maging iglesia ng Diyos na buhay. Ang ating pong passage na binasa kanina sa ating scripture reading ay Ephesians 1:1-14. Let me read it po again in English. Bear with me, medyo mahaba po ito. Sundan niyo po ng tahimik sa inyong mga Bibles. Ephesians 1:1-14. Si Pablo, apostol ni Kristo Jesus, sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos sa mga banal na nasa Efeso, I mean in English pala, no? Sorry po. Basahin ko pong muli, this time in the ESV. Ephesians 1:1-14. Paul, an apostle of Christ Jesus, by the will of God, to the saints who are in Ephesus and are faithful in Christ Jesus. Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. Spiritual blessings in Christ. Yan po yung heading netong simula verse 3. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in Christ with every spiritual blessing in the heavenly places, even as He chose us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and blameless before Him. In love, He predestined us for adoption to Himself as sons through Jesus Christ, according to the purpose of His will, to the praise of His glorious grace, with which He has blessed us in the Beloved. In Him we have redemption, through His blood, the forgiveness of our trespasses, according to the riches of His grace, which He lavished upon us in all wisdom and insight, making known to us the mystery of His will, according to His purpose, which He set forth in Christ as a plan
for the fullness of time, to unite all things in Him, things in heaven and things on earth. In Him we have obtained an inheritance, having been predestined according to the purpose of Him who works all things according to the counsel of His will, so that we, who were the first to hope in Christ, might be to the praise of His glory. In Him you also, when you heard the word of truth, the gospel of your salvation, and believed in Him, were sealed with the promised Holy Spirit, who is the guarantee of our inheritance until we acquire possession of it, to the praise of His glory. Purihin ng Panginoon sa muling pagkabasa sa Kanyang salita. Ang atin pong binasa ay parte ng sulat ng Apostol Pablo sa mga taga-Epeso, sa iglesia sa Epeso, noong unang siglo, in the first century. Deviate po muna tayo from our series in Romans. Punta muna tayo sa Ephesians. Ito po daw, verses 1 to 14 na to, wala naman kasi dati, ang Bible walang verses yan. Yung nakasulat yan sa mga scroll, dire-diretso lang yan. Etong 14 na verses na to, na alam na natin ngayon na verses, yan dati ay isang long sentence lang in Greek. It is an expansion of the condensed phrase of God's purpose for His people. Ang nilalaman daw nito ay ang pagtatanghal ng kapurihan sa Diyos sa Kanyang pagpili sa Kanyang mga tao, none other than the church. Tao ng Diyos, yun po yung church, the universal church. So, ang papuri ay ibinibigay dito sa mga verses na to sa Ama, na pumili sa mga taong iyon sa Kanyang iglesia, sa Anak na tumubos sa Kanyang iglesia, at sa Banal na Espiritu na nagbigay ng selyo o ng panigurado, ng assurance, ng kasigurunan sa mga taong ito na silang ang pinili ay talagang tatawagin at magiging tao ng Diyos. Sa timeless principle po ng Bible, habang nire-reflect ni Paul ito sa mga believers noon, sa mga taga-church ng Ephesus at mga readers niya, sa atin, ito'y nagre-reflect din sa panulat niya na ang pagpili ng Diyos, malinaw na sinasabi, bago pa man likhain ang mundo. Before creation, ibig sabihin, from eternity past. Sa eternity past, sa pangwalang hanggan pa siya pumili sa Kanyang kaisipan. At matutupad hanggang sa pumasok muli sa walang hanggan. Pinili bago likhain ng mundo, sinakatuparan ni Kristo, at sinigurado ng Banal na Espiritu sa kasaysayan, at walang hanggang matutupad. So, makikita natin yung katotohanan yon. Makikita rin natin na may kaakibat ang pagpiling yon. Kapatawaran ngayon. Kasi hindi ka pwedeng maging tao ng Diyos kung mayroon kang kasalanan na hindi pwedeng ihalo sa Diyos. Darkness cannot mix with light, and God is light, and there is no darkness found in Him. So, may kapatawaran na kasama yung pagpiling yun. So, ibig sabihin, alam, nasa plano ng Diyos ang redemption, ang pagliligtas at ang pagpapatawad. Okay? Yun ang dapat natin makitang malinaw dito. At meron pa na isa pang kabahagi ng pagpiling ito, inheritance. May mana. May pagbabagong status. Alam natin ang status natin bilang makasalanan. Ano tayo ng Diyos? Kaaway. We are enemies of the Lord. Pero dahil sa Kanyang pagpili at pag ito'y natupad na sa atin in history, sa objectively sa ginawa ni Kristo at subjectively sa pagkilos ng Holy Spirit na tayo i-regenerate at makapanampalataya, we become tagapagmana, heirs
to the blessings provided by God na kasama ng pagliligtas sa atin. So, ang inheritance nito, ang mainly, ang pinaka-consummation o ang pinaka-katuparan, ultimate ay sa eternity. At the coming of the Lord Jesus Christ. Yun yung fullness. Magsisimula yung fullness ng ating inheritance. So, ibig sabihin lang, in a quick application and in quick principle, hindi dito sa mundong ito. Huwag kayong aasa. Although minsan merong binibigyan ng blessing ng mundong ito, like kayamanan, mabuting pamilya, magandang trabaho, magandang aral, magandang relasyon, hindi po yun yung ultimate blessing na matatanggap ng bawat Kristiyano. Ito po ay future grace pa, sabi nga ni John Piper, with regards sa salvation blessings. It is a future grace na magkakaroon ng fullness at pagkakumpleto sa walang hanggan when Christ returns, heralding eternity and the end of this age. Pero sa panahong ito, naandun na tayo sa age to come. Kasabay yun nung panahong ito na makasalanan pa rin, may kasalanan pa rin, pero naandun na ang pagkilos ng Panginoong Jesus, ang katuparan, panimula ng ating pagkapili. Since you got converted, natutupad na yung pagpili sa iyo at lahat ng plano ng Diyos doon. Already, not yet. Already, nagsisimula na, nagbabago ka na araw-araw. Lumalaban ka na sa kasalanan. Tumutupad ka na sa kautusan ng Diyos. May ability ka na through the Holy Spirit na deposito sa iyo na sumunod sa Diyos. At lumaban sa kasalanan. At maglingkod sa Kanya. At magbahagi ng Ebanghelyo upang patuloy na lumaganap ang paghahari ng Diyos, ang kaharian ng Diyos. Ang pinakasusi daw sa mga sinasabi dito ay ang mga salitang kay Kristo sa Kanya. Yun ang pinaka-karakteristik o katangian ng pinili ng Diyos bago pa manligay ng mundo, na kay Kristo na siya. Si Kristo na ang Kanya, hindi lang tagapagligtas, kung hindi anong sabi ito sa pag-aaral natin, Panginoon. This is what incorporates the words Lordship Salvation. Ang salvation natin ay hindi lang parang niligtas tayo, wala nang pakialam ang Diyos sa atin. Siya ay maghahari sa buhay natin at siya ang masusunod sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Ang in Christ mo ay nagpapatungkol din sa ultimate union, pakikipagkaisa natin sa Diyos. Na yung si revelasyon dahil sa kasalanan, dahil kay Kristo na nag-unite sa atin, siya rin yung nag-restore sa atin sa relasyon sa Ama. And now, instead of a judge na may paghatol na nakaamba sa atin, we now have a Father we can call Abba. And we can pray to. And we can easily ask forgiveness and He will justly forgive. May kapatawaran sa kasalanan, may union sa Panginoon, at may established na restored relationship with God. Yun na yung resulta ng election natin. So mula sa text at kontekstong ito, ito po yung mensahe. Dahil ang lahat ng sinabi tungkol sa pagpili, ang resulta nito ay creation. The creation of the church. The people of God. The church. So the creation of the church as our message for today involved the Father, the Son, and the Holy Spirit. Ang pagkakalikha ng iglesia o ang tao ng Diyos bago pa malikhay ng mundo to ay kinabibilangan ng pakikialam o involvement ng Ama, ng Anak at ng Espiritong Banal. So, dalawang statement from this message, tatlong statements from this message. Unang statements, makikita natin when we see verses 1 to 6 ng ating passage, it was planned or designed by the Father. Yung creation of the church, yung election, yung pagpili sa tao ng Diyos,
ito ay pinlano or disenyo ng Ama. Pangalawang statement na didiscuss din natin mamaya, ito ay binili, ni-redeem, binayaran ng anak. Sa verses 7 to 12. And then sa verses 13 to 14, makikita natin yung third statement from our message. It is being preserved, pinapreserve, pinapanatili, at binabantayan, guardado, kandado, safeguarded by the Spirit. Sa verses 13 to 14. So let us go to our first statement. Sabi po dyan, the creation of the church was planned or designed by the Father. Let us take note po. Ang Apostol Pablo ay nagpapaliwanag sa kanyang mga tagapakinig. Ang original audience niya, ang mga taga-Ephesian Church at yung mga readers pa niya nung panahon na yon. Pero in the timeless principle of the Bible, ngayon, sa atin, nagsasalita ang salita ng Diyos. It is written. Una, pinapakita doon ng Apostol Pablo at pinapakita rin sa atin ngayon, sa kanila at sa atin ngayon, yung katotohanan sa verses 1 to 3. Yung pagpili ng Diyos, pag-create ng church, may kaakibat na blessing. He blessed us. In verses 1 to 3, makikita nyo yun. May blessing na ipinagkaloob ang Diyos. Anong mga blessing? May grace. Verse 2, may peace. May spiritual blessings. At tapos, binanggit din dyan yung pinaka-blessing ng Holy Spirit. So, may blessing. Sa verse 4 naman, siya ang pumili. So, hindi tayo porket tayo yung nagtaas ng kamay, nag-altar call, tayo yung pumili bilang maging anak ng Diyos. He did the choosing. Yun po yung dapat nating makitang katotohanan doon. Ang Diyos ang pumili, ang linaw doon, ayon sa pagkapili niya sa atin, sa Kanya, bago itatag ang sanlibutan. At yung pagpili, hindi dahil nakita Kanyang mabuti, o nakita Kanyang karapat-dapat, bago palikhain ang mundo, pumili na siya. Upang tayo'y maging banal. So why? Yun naman ang tanong. Bakit pinili? Una, pinili bago likhain ang mundo. Pangalawa, bakit pinili? That we might be holy. Sabi doon sa verse 4b, sa second part ng verse 4, to be holy and without fault in His eyes. Without fault, yun yung pinag-aaralan natin as leader dapat, blameless, beyond reproach. Hindi perfect. Pero blameless without, ibig sabihin, mayroon ng kakayanan na mapatawad. Kasi nagkakaroon ka ng blame at reproach na patuloy na hindi nawawala sa iyo kung walang kapatawaran ng kasalanan mo. Kaya ngayon yung unang dala ng election doon sa ating konteksto forgiveness, kapatawaran. So yun yung why ginawa ng Diyos yung pagpili. At pangatlo, na sinasabi doon, sa verse 5 to 6, inampon niya tayo. Yung kanyang pagpili sa atin bilang isang church, bilang isang tao ng Diyos, ay may naganap na pag-ampon. Bakit ba? Anong pag-ampon ang naganap? Kanina tayo tatay, sinong tatay natin nung hindi pa tayo believer? Anong sabi ng Bible? Si Satanas. You are of your father, the devil. Pero kung magiging tunay kang mananampalataya, you will now have a father in God. Ganda ng katotohanan. Yung pagpili sa atin involves adoption. From being the son of the devil, the son of perdition, we become the sons of God, the adopted children of the Lord. So ang ganda po, ang linaw nung mga ite-take note natin from the verses, kung anong involved dun sa plano o disenyo ng Diyos, Ama, sa kanyang pagpili o pag-create ng church o ng kanyang tao, pagtawag. Ang punto po dito, tayong mga mananampalataya ay pinili ng Diyos. Ito ay trabaho ng Diyos, hindi natin trabaho.
Hindi nanggaling sa atin yung pagiging Christian at believer natin. It is completely the work of God. At ito ay kanyang ginawa sa pamamagitan ng foreknowledge. Ano ay foreknowledge? Sa mga nakakatanda, is it alam niya before or mahal niya before? It is loved beforehand. Ito ay ginawa niya ng may pagmamahal para ang kanyang pinili ay makapamuhay ng katanggap-tanggap sa kanya, may kabanalan. Bilang anak ng Diyos, may pagtanggap mula sa Diyos at makatanggap ng mga kaalaman ng kalooban ng Diyos. Dati hindi natin alam yung kalooban ng Diyos. Pero since ngayon, naiintindihan na natin through the Holy Spirit yung Bible, alam na natin yung kalooban ng Diyos nakalagay sa Bible. And kaakibat nung discernment from the Holy Spirit is the enablement to apply it. Yun yung tanong kanina, kailangan may application. Kung sinasabi mong part ka ng people of God, part of the church, totoong believer, you apply the word that you know. That is why you were created. Not as a church, as a people of God, not just to know about God. Everything there is to know about God, makikita mo sa creation, ang general revelation. But special revelation, especially yung nasa Word, involves being selected, elected by God. So kung tinawag ka ng Diyos, yun yung isang makikita nating punto. Magkakaroon tayo ng tunay na knowledge ng kanyang kalooban at makakapag-participate tayo ng mga bagay patungkol kay Kristo at sa kanyang itinuturo sa kanyang salita. At magiging kabahagi din tayo, ito yung maganda ng kanyang mana. Inheritance. At ng kanyang kalwalhatian. Kaya nga ang end result ng salvation ng Ordo Salutis, glorification. We will shine. Dahil sa kanta, di ba? When we've been there 10,000 years, Amazing Grace, di ba? Bright shining as the sun. Because we will receive glory. Not glory na yung prideful na magmamataas, kung hindi glory dahil sa glory ng Panginoon na i-share niya sa atin. Inheritance, we will have authority, parang mamumuno tayo. So, ang daming nakaabang na hindi pa natin naiisip, hindi pa natin napapangarap man lang o naririnig o nakikita. Alam niyo po, yung Twin Tower na bumagsak noong 9/11, noong September 11, anong year yun? 2001. Ay dinisenyo ni Minoru Yamasaki, isang Japanese architect. Nung nakumpleto ito noong 1972 at 1973, sila yung mga naging matataas, tallest building sa mundo ng panahon na yun. Yung mga gumawa nun ay gumamit ng matigas na steel o bakal. Steel core. At may mga naka-spray na kontra sunog, kontra apoy doon sa mga bakal na makakapal na skeleton nung building ng Twin Towers. Nung idinidisenyo ito, tinesting pa kung anong magiging reaksyon pag may malakas na hangin. Sinigurado yung safety ng dalawang tower. Habang ito ay naandun pa, hindi pa nangyayari yung 9/11, yung World Trade Center, ang simbolo nito ay ang lakas ng ekonomiya ng Amerika. At ang pandaigdigang finance o komersyo o trade. Yun kaya nga world trade ang tawag sa kanya. At sila ay talagang nilikha para magtagal ng matagal na matagal. Yun ang purpose ng pagkakalikha sa kanila.
maraming beses na inatake yung World Trade Center. Crime, terorista noong 1975, noong 1993, pinasok na rin to noong 1998. Pero akala nila hindi na masisira to, nakasurvive eh. Pero noong 9/11, kung nasaksihan nyo yan, anong age nyo nun? Buhay na ba kayo nun? Kitang-kita natin sa news kung paano bumangga yung mga eroplano at nagiba at maraming namatay na mga tao doon sa pagbuho ng World Trade Center na sinasabi nila na fireproof, na hindi kayang basta-basta wasakin. Alam niyo po, yung design at plano ng Panginoon, ng Diyos Ama sa Iglesia, kabaliktaran ng nangyari sa World Trade Center. Ang planong ito, ang disenyo niya sa church, ito ay magiging pangwalang hanggan. Wow! Pangwalang hanggan po tayo bilang tao ng Diyos. Kaya nga sabi ni Paul, yung nararanas natin dito sa mundo na pangsamantala lang, hindi ito maikukumpara, bagamat mabigat, it is light compared to the eternal weight of glory na hinaharap pa natin bilang tao ng Diyos. Purihin ng Diyos. Kasi yun yung plano niya para sa atin. Kasi bagamat karapat dapat sa impyerno tayo bumagsak dahil sa sarili nating makasalanan, ang plano niya pangwalang hanggang kalwalhatian para sa atin. Pagwalang hanggang buhay para sa atin. Nawa, ma-encourage tayo na kung may dinaranas tayo sa mundong ito, makalampas yung paningin natin. At mapagtiisan natin ito, mapaglabanan natin ito. Dahil may nag-iintay na magandang plano ang Diyos, pangwalang hanggan, na kalwalhatian para sa atin. So, kung i-apply natin ito sa atin, we must always thank God for we are blessed. May blessing, di ba? With every spiritual blessing in Christ. Hindi pa natin fully realize kung ano yun. Ang alam lang natin, Holy Spirit. Ang alam lang natin, naiintindihan natin yung Bible, nakakasunod na tayo. Pero marami pang nag-aantay. Maging yung inaano ng mga dispensationalist na land promise, na promise land, makukuha rin nila yun nung remnant ng Israel. Nung totoong naging part ng church na Israelita na Hudyo. Because they will inherit the earth. The church will inherit the earth, the new heaven and the new earth. Etong kinatatayuan natin, magiging new heaven and new earth to, yung creation na nabubulok, nasisira, kinakain ng layon ng tupa, mare-reverse yun at babalik sa dati na paradise. At yun ay hindi na magbabago, magpakailanman. Imperishable na. That's part of the blessing. Yung unang blessing ng creation, nung nilikha sa Eden, nagbago at bumagsak sa kasalanan. Pero ang blessings na dala ni Kristo sa paglikha niya ng church, unchangeable, indestructible, imperishable blessing. Yun yung nag-iintay sa'yo, sa akin, sa biyaya ng Diyos, bilang anak ng Diyos, bilang tao ng Diyos, bilang iglesyang bride ng Diyos, ng Panginoong Jesucristo. So let us thank God. We must be encouraged by God's grace. Tapos may kaakibat ng responsibility. We must live a life of holiness. We must be blameless before the Lord. For we are objects of God's love, not anymore objects of His wrath o galit. We must glorify God. For we are adopted as God's children. We are no longer of our father, the devil, but we are the sons of God through our union with Jesus Christ. Praise be to the Lord. Si Charles Spurgeon sa kasaysayan, sinabi niya ang bagay na ito nung may nagtanong sa kanya tungkol sa election. Sabi niya, it is a good thing that God chose me before I was born, because He surely would have not come afterwards. Ganon kasi.
ang tao na ipinanganak, kung wala yung pagpili ng Diyos, magpapatuloy sa kasalanan hanggang dalhin siya nito sa impyerno. Pero buti na lang, sabi Spurgeon, pinili ako ng Diyos before I was born, before the creation of the earth. Dahil kung hindi ako pipiliin. Hindi ako karapat dapat piliin. Praise be to God for His electing grace. Buti na lang. Ganoon ang omniscience ng Panginoon. Ganon siya katalino. Ganon siya mapagmahal. Na undeserving sinners, He chose us even before the world began. As His own. As His children. Pangalawang statement. Sa kasaysayan, mula sa pagpili bago palikhain ang mundo, ang gumanap nito, ang nagbayad, ang nagsakatuparan para mawala tayo sa pagkamakasalanan, mapatawad, magkaroon ng pananampalataya, ang anak. Makikita niyo po yun sa verse 7 and 12. Ano ba yung ginawa ng Diyos? Bakit sa Kanya siya yung nag-purchase? It was purchased and bought by the Son. Itong creation ng church, itong church. Paul was explaining to his readers at noon, sa mga taga-Efeso ulit, at ngayon sa atin through the written word, ang katotohanan kung ano ba yung ginawa ng Diyos. What did Jesus do? Tignan niyo yung verses 7 to 10. Tinubos niya sa pamamagitan ng kanyang dugo ang ating mga kasalanan. At ang kanyang yaman ng kanyang katwiran ay ipiniyaya niya sa atin. Pinasagana niya sa atin ang lahat ng karunungan at pagkaunawa. Now being redeemed, we now have faith. And yung faith na yun, nag-enable din sa atin to discern the will of God through His Word. Yun yung ginawa ng Panginoon para sa atin. Nakikita rin natin ano pa, ipinaalam niya sa atin ang hiwaga ng kanyang kalooban. Pinakita niya yung plano ng Diyos, ang katuparan sa pamamagitan ni Kristo. Ang plano pa lang yun, merong involved na may mamamatay at pagsasakripisyo imbis na ikaw ang ipako sa krus o itapon sa impyerno. May mamamatay pala para sa iyo na mahal ka, na hindi mo naman deserve mahalin. But a loving and merciful God and a gracious God we have, di ba? Pakalinaw nun. Ang Panginoon sa Kristo, He willingly sacrificed His life to redeem us, para tubusin tayo sa ating mga pagkakasala at patawarin. Makikita rin natin dito bilang katiwala ng kaganapan ng panahon upang tipunin ang lahat ng mga bagay kay Kristo, ang mga bagay na nasa sangkalangitan at mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Kaya nga, it is for Him, through Him, and by Him. And the church is His. Siya yung head ng church. Siya yung tumubos. Siya yung magdadala dito at magbibigay dito ng lahat ng pagpapala na kasama ng kanyang pagkatubos dito. So, napakaganda. Ano ba yung ginawa niya? Sa verse 7 to 8, kung magpapatuloy tayo, sa kanya ay malinaw na sinabi, yun nga, katubusan. At isang araw dadating sa verse 9 and 10, ang sabi ron, titipunin, di ba? Ang lahat ng bagay kay Kristo. So lahat tayo magkakaroon ng pagtitipon. Sa pagtunog ng trumpeta, sa pagbalik ng Panginoon si Kristo, mararapture tayo lahat sa alapaap. And then we will come down to the new heaven and new earth. Yun ang resulta ng ginawa ng Panginoon si Kristo. Yun yung purpose. Para matipon tayo. Bakit niya ginawa? Para luwalhatiin natin ang Diyos. Para tayo ay maging taong nagbibigay luwalhati at papuri sa Diyos. Verse 11 to 12, sabi dyan, sa Kanya ay tumanggap din tayo ng isang mana na itinalaga ng una pa ayon sa layunin niya na gumagawa ng lahat ng bagay ayon sa Kanyang pasyal kalooban upang tayo na unang umasa kay Kristo ay mabuhay
upang purihin ang kanyang kalwalhatian. We were redeemed to praise God, not to trample on Christ every day by living life that is against the Word of God. Kaya tayo niligtas upang luwalhatiin siya, igalang, itaas, itangal siya, hindi upang yuraan siya at parang ipinapako mo ulit dahil sa pamumuhay mo ng pagre-rebelde sa Kanya. Patawarin nawa tayo ng Diyos. Maraming salamat sapagkat anak na tayo ng Diyos, nagli tayo panatawarin. Pero dapat tayong mabuhay ng buhay na nagbibigay luwalhati, nagbibigay ng kapurihan at hindi yumuyura at nagpapawalang saysay at walang bigat sa grasya na tinanggap natin na kaligtasan, na ang kapalit ay buhay ng kaisa-isang bigaten Son ng Diyos, the darling of heaven, walang kasalanan, sinless, perfect. Nawa makita natin yung katotohanan yun. At tayo ay mamuhay ng buhay na kinapupuri, nagbibigay luwalhati sa ating Diyos. Ang punto ko dito, we believers were redeemed by the Son. Tayo, ay tinubos ng anak. Ito ang gawa na nakapagliligtas ng anak bilang pinuno ng sanglilikha, lalo na ng new creation ng tao ng Diyos, ng church. Ito yung una niyang ginawa to confirm His headship. Bilang pinuno, He laid down His life for each and every one of us, undeserving as we are. That's what He did. Yan po yung ginawa ng ating Diyos. Balik tayo dun sa September 11, 2001. Nung inatake ng Al-Qaeda sa pamumuno ni Osama Bin Laden ang Twin Towers sa US. During the September 11 attack, 4 pong eroplano yung hinijack ng mga teroristang ito. Yung 2 ang target Twin Tower, nagtagumpay yun. Gumuho yung Twin Tower sa sobrang init, sa sobrang lakas ng apoy na resulta ng pagsabog ng eroplano na punong-puno ng gasolina. Yung isa, ang target, Pentagon. Wasak yung malaking bahagi ng Pentagon nung bumangga doon, ibinangga ng mga terorista yung eroplano. Pero yung isang eroplano, ang target niya, White House. Ang tinitira ng presidente ng Amerika. Pero may nangyari. Dahil sa sakripisyo, selflessness, at tapang nung 40 pasahero ng eroplanong iyon na hinijack, nakaligtas yung White House. Ginamit nila yung mga cellphone nila para makipag-usap dun sa mga mahal nila sa buhay na nasa ground. At nung nalaman nila na ibinangga yung mga unang eroplano sa World Trade Center at sa Pentagon, nanlaban sila. At crash yung eroplano somewhere in Pittsburgh at hindi sa White House. Sinakripisyo nila yung kanilang mga buhay. Pero walang-wala yon sa ginawa ni Kristong pagsasakripisyo. Sinakripisyo niya yung kanyang sinless, perfect na buhay para tayo na sinful at imperfect ay maging karapat-dapat na tawaging tao, iglesia, mga anak ng Diyos. Tanging si Kristo lang ang kayang gumawa at gumawa nun. Purihin ang Panginoon. Ito po yung application niya. We must always repent of sins kasi forgiven na tayo. Huwag tayong magmatigas sa mga ginagawa nating mali sa harapan ng Diyos. Unang-una, sa bawat kasalanan sa Diyos tayo nagkakasala. At bilang tinubos ng Panginoon sa Kristo, we are already forgiven. When we ask forgiveness, He will justly forgive us our sins. Huwag po natin patagalin ang kasalanan.
meron na tayong binigay na biyaya na patawarin. At wag din natin ito gawing lisensya para magkasala. Dahil ang nangyayari, pag tayo nagkakasala pa rin willfully, o may kasalanan tayong ginagawa, hindi natin nabibigyan luwalhati ang pangalan ng Diyos kung hindi nayuyurakan natin ang Panginoong Jesucristo. We must obey and follow Christ. Dapat tayong sumunod kay Kristo dahil nasa ilalim na tayo ng kanyang pamumuno at pagiging Panginoon. Siya ang leader ng iglesia. At siya ay patuloy na nagtuturo sa atin mula sa kanyang mga salita na ipinrovide niya sa atin na nakasulat. Let us be not only people of the word, hearers of the word, but doers and be people of Jesus Christ. Nawa ma-reflect sa ating mga buhay ang buhay ng may pananampalataya at pagsunod sa ating Panginoong Jesucristo bilang leader at authority sa ating mga buhay. Si David Brainerd, isang kilalang missionary sa mga Native American Indians, ay nagsabi ng ganitong katotohanan: I never got away from Jesus and Him crucified in my preaching. Hindi kahit kailanman ako lumayo kay Kristo at sa katotohanan na siya'y pinako sa krus. Ang aking preaching, ibig sabihin nun, if you preach Christ and Him crucified, you preach the whole gospel. The Paschal event na sinasabi technically. Ang kapanganakan, ang naging perfectong buhay, ang pagkapako sa krus, ang pagbuhay na mag-uli, at ang estado ni Kristo bilang nasa kanang kamay, a position of power and headship ng kanyang Ama sa langit. We preach that. We preach the whole gospel. We preach Christ and Him crucified. Yan yung sabi ni David Brainerd. Hindi raw siya makawala nun as a pastor, as a preacher. Yun ang prayer natin. As we listen to the Word of God, huwag tayong makawala doon. Huwag makawala yung preacher, huwag tayong makawala as listener sa katotohanan of Christ and Him crucified. The gospel is not only for our salvation, it is also enough for our day-to-day sanctification. Dahil yung katotohanan ng ginawa ni Kristo, may purpose yun para sa ating mga buhay, para sa ating paglakad ng may kabanalan sa harapan ng Diyos. Sabi pa ni David Brainerd, I found that once people were gripped by the great evangelical meaning of Christ's sacrifice on our behalf, I did not have to give them many instructions about changing their behavior. Yung kaligtasan enough to change us. A challenge I leave to you and I leave to myself, na bago ba tayo? May nagbago pa sa atin nang tayo makapanampalataya? At patuloy ba tayo nagbabago? Are we growing in love? Sabi doon sa pinag-aralan natin kanina, bilang isang church, are we growing in holiness? Are we growing in gentleness, in patience? Are we growing in our doctrine? Are we applying that growth in doctrine? Nawa po, mabiyayaan tayo ng Panginoon sa katotohanan ito. When Charles Spurgeon lay on his deathbed, nung mamamatay na si Spurgeon, ito yung sinabi niya sa kanyang, patotoo niya sa kanyang kaibigan. My theology is found in 4 little words. Yung kanya daw buong theology o pagkakilala niya, pag-aaral niya sa Diyos, ay nasa 4 na salita lang niya isinasummarize. Jesus died for me. That's it. I don't say this all I would preach if I were to be raised up again, kung mabubuhay daw siya muli. But it is more than enough for me to die upon. Sapat na raw yun para mamatay na siya. Yung katotohanan na ang Diyos
anak, si Jesus, ay namatay para sa kanya. Enough na ba sa buhay niyo na namatay sa inyo si Kristo? O may hinahanap pa kayo? As source of your salvation. Siya ang daan, siya ang buhay, siya ang katotohanan. Walang makakarating sa Ama maliban sa Kanya. That is the message of the gospel. Christ is the only one who can pay for your sins and bring us to heaven. Pangatlong statement po. Nagpapatuloy pa tayo sa ating buhay, di ba, araw-araw. May work naman doon ng Holy Spirit. It is being preserved. Yung creation bilang church at pagpapanatili bilang church, bilang mga tao ng Diyos, bilang mananampalataya, is being preserved, pinapanatili, at binabantayan, guardyado, sarado ng banal na Espiritu. Makikita po natin yan sa verse 13 and 14. Ine-explain ni Paul yan sa kanila at sa atin ngayon. Ano ba yung ginawa ng Holy Spirit pagdating sa creation of the church at pagpapanatili ng church? His presence, alam natin, ang bawat maging mananampalataya may deposit ng Holy Spirit, indwelling. Yung indwelling pong yun yung presensya niya na special na palatandaan, seal, selyo, tanda para sa atin na tayo ay part ng church. Do you have the Holy Spirit indwelling in you, mga kapatid? Do we have the Holy Spirit guiding GBC? Makarating sana nawa tayo at maging consistent tayo sa katotohanan ito. His presence serves as a special seal on our heart. Yung puso natin na bato, ngayon, pinananahanan ng Banal na Espiritu, buhay. Nagre-respond na. Una, nag-respond sa kaligtasan, na born again, nakapagsisi, nakapagpanampalataya, at ngayon nagre-respond in obedience sa pagkapanginoon ng Panginoong Jesucristo. Sumusunod. Sumusunod ka ba? As a sign na yung Holy Spirit ay nananahan sa iyo. Let us always pray for that. Na Lord, huwag mo akong ilayo sa gitna na iyong kalooban. Huwag nawa mag-grieve o ma-quench ang Holy Spirit sa buhay mo. Huwag nawa magdalamhati ang Banal na Espiritu sa aking buhay dahil sa aking mga ginagawang kasalanan. Ano pa ba yung ginagawa ng Banal na Espiritu? Bakit niya ginagawa yon? Yung presensya niya. Ito ay ginagawa niya upang magarantihan, mabigyan ng guarantee, assurance, ang ating pangwalang hanggan na seguridad ng kaligtasan. Because we are in Christ, we have the Holy Spirit permanently indwelling in us. We are assured of eternal life. Because the Spirit of the Lord is eternal. And He will promise to be forever with us. Nang nagsalita si Kristo, I will be with you till the end of the age. That's the Spirit of Christ, the Holy Spirit indwelling in us forever and ever. We are always coram Deo in the presence of the Lord because of the Holy Spirit. Kaya nga, dahil doon, natetest natin yung sarili natin. Naiintindihan natin yung Bible, tama ba ang ginagawa ko? Ako ba'y umiiwas sa sin of commission? Ako ba'y umiiwas sa sin of omission? Ako ba'y umu-obey? The Holy Spirit illuminates the Word of God for us to apply in our life. Nawa, matagpuan tayo na nasa Banal na Espiritu ang pananahan sa buhay natin. Kung wala pa ang Banal na Espiritu, the message of the Bible is clear. Apart from Christ, you will not have the Holy Spirit because it is the first blessing of salvation. So you must repent of your sins and put your faith in Jesus Christ as your Savior and Lord.
and have the blessing of the indwelling of the Holy Spirit. Ang punto po dito, tayo ay tinatakan ng banal, sa pamamagitan ng banal na Espiritu na nananahan sa atin. Itong trabaho ng banal na Espiritu na nananahan sa atin, nagpapa-enable, nagbibigay ng kakayanan sa atin na maging secure at garantisado ang inheritance natin na eternal mula sa Diyos dahil sa pakikipagkaisa kay Kristo. Noong September 2005, ang National Institute of Standards and Technology ay naglathala ng resulta ng investigasyon kung bakit itong Twin Towers na ito ay kumulaps. Yung mga nag-investiga, wala silang nakitang palpak sa pagkakagawa. Walang substandard, hindi kagaya ng mga karsada sa atin. Pag kinor sample yan, dapat ganito kataas. At ang laman talagang purong mga simento, makikita. Ganito lang kataas. Tapos, kung ano-ano ang laman na kulang ang laman sa loob. Pero ito, nung inimbestigahan, wala perfection na building. Based sa standards ng mundo, maganda talaga. Materials fuertes, maganda ang architecture, maganda ang pagkakagawa ng Twin Towers. Pero, ang resulta kung bakit bumagsak ito, dahil ang nangyari dito ay lampas sa sinet na capacity ng strength nito. Pinaka-advance siya sa lahat ng building ng panahon niya. Pero yung nangyari sa kanya, kahit yung pinaka-advance na karakteristik ng building na yan, hindi nakayanan. Dahil sa lakas ng apoy, much more than pa yung init ng apoy mula sa ibinunggong eroplano na punong-puno ng gasolina sa kaya capacity init ng bakal. Kaya nung ito ay natunaw dahil sa mainit na apoy, nag-implode ito at bumagsak. Kung ang Twin Tower na napakaganda ng pagkakagawa, bumagsak, tayo na binili na ni Kristo at may Holy Spirit na nananahan, nothing on heaven or earth can destroy the church. Not even the wolves can destroy the true Israel of God, the universal church, the chosen people of God, the believers. Maaaring dumaranas ka, kaibigan, brother, sister ngayon, na parang nanghihina ang iyong pananampalataya. Dahil sa kasalanan o dahil sa dagok ng buhay. Remember this truth. God provided you with the Holy Spirit. And the Holy Spirit will preserve you and will safeguard you until eternity, until you reach eternal glory. Put your faith in Christ. Put your faith in God. We must live holy lives. Dahil hindi pwedeng Holy Spirit pero unholy ang ginagawa natin. Hindi pwede natin sabihin, oo, Kristiyano ako, nananahan sa akin ng Holy Spirit, pero we keep on doing unholy things before the Lord. Oo, nagkakasala pa tayo and it grieves the Holy Spirit, pero iba yon sa willful at pagpapatuloy na pagkakasala kahit sinasabi mong believers ka na. Baka ikaw yung Hebrew 6 na hindi pala totoong believer. Test and examine yourself. Make, yan yung sinasabi sa Bible, your salvation sure. Ibangga mo lahat ng ginagawa, iniisip at sinasabi mo sa salita ng Diyos para makasigurado ka ng iyong kaligtasan sa biyaya ng Diyos. We must praise and glorify God always for the great and secure salvation. Hindi kagaya ng mga gawa ng tao. Hindi kagaya ng mga pangako ng tao na papako, nasisira, pumapalpak, nagfe-fail. Jesus
God the Father, the Holy Spirit, the Almighty God will never fail us with regards to our salvation and election. Noong 1500s, ang pinakamatinding banta sa pagiging Kristiyano o sa Kristyanismo ay yung mga practice ng buying and selling indulgences. Kung napanood niyo yung Luther, yung bibili ka ng isang bagay mula sa Roman Catholic Church na ang katumbas kaligtasan. Ang katumbas ay pogi point sa heaven. Na pag marami ka ng pogi points, maliligtas ka na. Pwede mong bilhin yung kaligtasan mo. Sabi pa nga, a coin that rings for the building of St. Peter means a soul goes straight to heaven. Wow! 5 duling lang, best! Bagsak mo lang. Langit na. Hindi po ganun. Hindi po ganun. Pero threat yun, maraming naloko. Maraming naniwala doon. Maraming nalinlang nung kabulaanan na yun na kayang bayaran ng kaligtasan. Si Martin Luther, siya yung isa sa mga tao na kumukontra doon sa unbiblical practice na yon. Tinaya niya yung buhay niya at handa na siyang hatulan bilang heretic sa Diet of Worms. Pero kumilos ang Diyos. Ipinakita ng Diyos through the teachings of Martin Luther that righteousness, justification is by faith alone, in Christ alone, at not through anything of men, or not anything through the efforts or resources of men. Nilinaw ni Luther yun. Makikita natin yung katotohanan na kung paano i-preserve through the Holy Spirit who helps us to understand correct teachings. Imagine kung lahat hindi biniyayaan ng illumination. Kung pati si Luther na natili siya sa pagiging Catholic priest at wala yung justification by faith, may maliligtas kaya? Lahat na lang magbabayad para maligtas. Ay, pag mayaman ka, easy. Di ba? Bariya lang sa akin yung kaligtasan. Papatayo nga nila yung St. Peter's Church. Lahat doon na mag-ambag doon at bumili ng papel, katunayan na nag-ambag ka doon. You can send someone from purgatory na mahal mo sa buhay straight to heaven. Wow. May power, yung pera para magligtas, di ba? Buti na lang na andyan ang banal na spirito working through Martin Luther, helping him to discern spiritually the Word of God and makita doon yung error, yung katotohanan na walang kaligtasan. No one can be saved, no other name but Jesus Christ the Lord can save. Justification and righteousness is through Christ alone. Thank God for Martin Luther. Thank God for the Holy Spirit indwelling in Martin Luther. Thank God for His grace of helping us through the Holy Spirit to discern the Word of God. Sa pagtatapos, yun lang pong kabahagi ng church, ng tao ng Diyos, ng pinili ng Diyos, ng true Israel of God, ang nasa ilalim ng planong ito ng Diyos Ama. Sila lang yung tanging binayaran ng dugo ni Kristo. Sila lang yung tanging ipe-preserve at babantayan ang kaligtasan ng banal na Espiritu. Kung hindi ka pa kabahagi ng church, wala kang ibang pwedeng gawin kung hindi magmakaawa sa Diyos. Na ikaw bilang makasalanan,
ay bigyan ng biyaya na makapagsisi sa iyong mga kasalanan at makapanampalataya kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas mo. Magmakaawa ka sa Diyos, kapatid. Sa isang panalangin, sa iyong kinauupuan, hindi mo kailangan magtaas ng kamay. Hindi mo kailangan lumapit. Hindi mo kailangan mag-recite ng prayer. Humingi ka ng kahabagan sa Diyos. At sa kanyang biyaya, kung ito ay kikilos sa iyo, maliligtas ka. At maiintindihan mo ang tunay na magandang balita ng Ebanghelyo, ng kaligtasan mula kay Kristo. As believers naman, when we embrace the love of Christ, kung tayo yayakap sa pag-ibig ni Kristo, yayakapin din natin dapat yung naging buhay ni Kristo. We must live like Christ. And He lived perfectly in obedience to the Word of God. Indeed, nung bata pa siya, saan siya natatagpuan? Sa templo. Nag-aaral ng salita ng Diyos. May we be scholars of the Word of God. Hindi, tama si Ate Darlie kanina, hindi mo kailangan graduate sa prestigious Bible school, pero kailangan mo magbasa ng Bible. Hindi mo kailangan maging MacArthur, R.C. Sproul, James White, pero kailangan mong maging theologian sa sarili mong pagkakaintindi sa Bible. Maraming pinagkaloob ang Diyos. Nandiyan ang preachings, ang teachings, ang commentaries. Use them all. And pray na ma-discern mo yung tama at mapulot mo yung tama at makasunod ka bilang pagmamahal mo sa Diyos. Dahil minahal ka niyang una. Pinlano ng Diyos ang kaligtasan mo, tinubos ka ni Kristo at pinapanatili ka at binabantayan, pinagwardyahan ng banal na Espiritu. Ang resulta dapat nito sa ating mga buhay, doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Nawa, yun ang matagpuan sa ating mga buhay. Bilang status natin as adopted children of God, bilang created people of God, bilang created church of God. Nalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat sa iyong pagpili at paglikha sa iyong mga tao na kami kabilang bilang iglesia. Nawa nga po patuloy namin kayong papurihan sa ginawa mong ito. Maging laman ng aming mga tongues ang praise and glory to your name. For 1,000 tongues to sing, Panginoon, the praises of your name. Nawa nga po maging laman ito ng aming mga puso, ng aming mga sinasalita, iniisip, ginagawa, ang pagpupuri sa iyong pangalan, ang pagsunod sa iyo, ang pagpapasakop sa iyo bilang tagapagligtas at Panginoon ng aming buhay. Be with us, Lord, in the application of this in Christ's name. Amen.